Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Lagi ako nagkakamali. Lagi ako nabubulol. So ito, panoorin natin to. Ito yung pangsampal natin sa mga bumabatikos or sa mga anti-Duterte. Ito, panoorin nyo, i-share nyo to. Baka sakaling maalala nila ulit ha. Mga nagawa ni President Rodrigo Duterte sa Pilipinas. At dalawa tong video na to, pagsabayin na natin to. Pagsabayin na natin tong dalawang video na to. So ito pa yung isa, no? Mga pangako ni Rodrigo Duterte, natupad ba? So may mga lilinawin tayo dyan na pilit na inuungkat na issue ng mga tansu vlogger ngayon. So ito, panoorin na natin. Malayong mas nahigitan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagawa ng mga nagdaang Pangulo. Yan ay ayon sa administrasyon. Totoo nga ba ito? Tuwing may naihahalal na bagong Pangulo sa bansa, ay inaasahan nating mga Pilipino ang pagbabago at pag-unlad ng ating bansa. Ngayong mayroon na lamang mahigit isang taon na natitira sa termino ni Pangulong Duterte, disclaimer matagal na nga po pala tong upload na to pero dito natin makikita na kung ano yung mga talagang naging pagbabago ng Pilipinas noong mga panahon ni Tatay Digong. At talagang nahigitan niya pa po yung mga iba't ibang mga presidente. So nahigitan niya sa mga ginawa niya dito sa ating bansa. Katulad nila Gloria, nila Erap, nila Ramos. Yan, ni Gloria mga Pag-Alaroyo, Ninoy, lalong-lalo na 'yon. Kung nagtatayo ng tulay na wala namang ilog. Nagtatayo ng tulay na may ilog pero kahoy naman. ba at inasahang pag-usbong ng bayan? Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga nagawa ni President Rodrigo Duterte. Ngunit bago tayo magpatuloy, education. Napakahalaga ng edukasyon dahil marami pa tayong tutuklasing mga kwentong kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Number 1. Free college education. Napakahalaga ng edukasyon upang mapaunlad ang buhay ng isang tao. August 3, 2017 ay pinirmahan ng Pangulo ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o ang batas na magbibigay ng libreng pag-aaral ng kolehiyo. Libreng pag-aaral sa mga kolehiyo, ng mga kolehiyo. Eto, napakalaking bagay po nito na dito sa Pilipinas. Na alam naman natin na may mga magulang na halos kapos talaga sa pagpapaaral sa kanilang mga anak, lalong-lalo na po sa pagtapak nito sa pagiging kolehiyo. Yan, napakalaking tulong po ito, napakalaking bagay po na ito na hindi nagawa to ng ibang mga presidente. Libreng, puro na lang sila sa una lang sasabi, libreng pag-aaral. Libre lahat. Pati paghinga, pag-udo. Ay, sorry. Libre lahat, di ba? Pero ngayon wala naman natupad. Di katulad nito, pinirmahan at hanggang ngayon nakikinabang tayo diyan. Hanggang ngayon nakikinabang tayo diyan. Sa libreng pag-aaral ng mga kolehiyo na dati may mga tuition fee pa yan. Tapos ngayon ipapasok sa Pilipinas, Harvard. Magkano tuition fee sa Harvard? Doon ako dati nag-aral. 1 month lang ako, umalis na ako, charot. So tuloy natin. Sabi sa batas na lahat ng mag-aaral ng kolehiyo sa 112 na state universities and colleges at 78 na local universities at colleges ay wala nang babayarang tuition fees o miscellaneous fees. Kabilang sa mga ito ang University of the Philippines o UP, Polytechnic University of the Philippines o PUP, Mindanao State University at marami pang iba.
Inaasahang milyong-milyong mga Pilipino ang makikinabang sa batas na ito at magdadala ng pag-unlad sa pamumuhay ng maraming taong magsisikap na makapagtapos ng pag-aaral. Number 2. War on Drugs. Habang nangangampanya para sa eleksyon ng pagkapangulo noong 2016, ay paulit-ulit na ipinangako ng nooy Davao City Mayor Duterte na susugpuin nito ang problema ng bansa sa droga sa loob lamang ng 3 to 6 months. Sa pag-upo niya bilang Pangulo ay agarang inulunsad ang malawakang war on drugs na ayon sa kanya ay pinaglaanan ng bilyon-bilyong pondo. Nagkaroon ng oplan tokhang ang PNP sa buong bansa upang hulihin ang mga drug suspect. Mukha namang maganda ang kinalabasan at ayon sa datos ng gobyerno ay mayroong 260,000 na tao ang nahuli at nasa 6,000 naman ang napatay sa mga operasyon o ang mga nanlaban. Ngunit Dito eto may lilinawin ako sa inyo. Kasi dito, ito yung isa rin to sa sinusumbat nila eh. No, marami daw inosenteng namatay sa war on drugs. Na yan ni former President Rodrigo Duterte. Ito kasi nangyari diyan. Nakikita nyo ba yung mga, di ba binabalita yung mga riding in tandem? Yung mga riding in tandem na basta-basta na lang na hindi naman talaga utusan ng gobyerno para itumba yung mga pusher, mga drug, yung mga gumagamit ganun. Ang nangyari kasing sistema noon, yung mga boss or yung mga tinatag natin ng mga small time na mga nagtitinda ng pinagbabawal na gamot, no, ay inunahan na nung pinakabus nila. Kasi alam naman nila na kapag pinatay nila yon ay ang mapagbibintangan ay walang iba kundi si Duterte. Diba? Walang ibang mapagbibintangan kundi si Duterte. Kaya marami ngayon na nag-iisip na lahat ng namatay at about sa droga ay pakana ni Tatay Digong, which is hindi naman talaga totoo. Yung iba doon isinabay lang yon dahil alam nila na si Tatay Digong naman mapagbibintangan nito eh. O halimbawa, magkagalit tayo, war on drug ngayon. Pinatay kita, nilagyan kita ng poster na wag tularan, adik ito. O di ba? Papaniwalaan agad 'yon ng mga kapulisan at iba pang mga tao or sino man yung nag-iimbestiga. Hindi ko naman sa nilalahat ng mga kapulisan hindi ko naman po nilalahat na yung taong yun ay adik at kaya siya pinatay dahil sa pinagbabawal na gamot na kesyo hindi naman talaga. Marami. Meron pa nga yung mga estudyante, di ba, na parang binarel. Oo, pwede rin naman na nangyari nun ay agawan na magjowa. Tapos nilagyan lang ng poster. Pero ang pinakatotoo talaga dun, yung mga small time na user at dealer ng mga pinagbabawal na gamot, mga small time na inunahan na sila ng mga boss nila kaysa mailaglag pa sila. Totoo yan. Mas inunahan na nila eh. Unahan na kita. Kaysa pag nahuli ka, ichuchu mo pa ako, diyari ako. Di unahan na kita. Wala naman ibang mapagbibintangan kundi yung tokhang pa rin eh. Diba? Kaya ganun yung nangyari. Kaya lumawak at marami nagsasabi na may mga inosenteng nadadamay. Kasi nga lahat ng namamatay noon inahambing or idinidikit sa war on drugs. Kahit hindi naman yung iba, totosin, yung iba hindi naman talaga adik. Na pinatay lang talaga dahil may samaan ng loob. Kasi nilagyan nila ng tarpaulin, wag tularan. Yan pala, hindi naman pala talaga ganun, no? So yun yung explanation dyan sa war on drugs na yan. Ng issue nang mapansin ng mga human rights advocates na tila marami na ang napapatay na sinasabing nanlaban at halos lahat ng mga ito ay mahihirap lamang. Maliban sa mga napatay sa operasyon, ay mayroon pang mga natatagpo ang patay at iniiwanan ng karatula na pusher ako, huwag tularan. Katulad nun, diba? Katulad ng sinabi ko kanina, diba? Pusher ako, huwag tularan. Paano kapag hindi naman talaga sa
ano yon, sakop ng inutos ni Pangulong Duterte yun, di ba? Walang ibang mapagbibintangan kundi si Tatay Digong. Pero kung iisipin mo maigi, ang nakikita nga dyan is maraming mga halangang bitukan na sumabay dun sa agos ng war on drugs na yun. Kaya alam nila na si Tatay Digong naman yung mapagbibintangan. Sige, gawin na natin to. Human Rights Commission ng bansa ay aabot sa 27,000 ang mga napatay sa war on drugs. Inamin naman ng Chief ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency na si Aaron Aquino na halos imposibleng masugpo ang problema sa droga bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Number 3. Pagsaayos sa mapang-abusong water company. Ito pa to. Isa pa to. Pinasuhan ng dalawang water company sa Metro Manila ang gobyerno ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa Singapore. Sinasabi nila na ang hindi pag-aproba sa pagtaas ng singil ay naging dahilan daw ng kanilang pagkalugi. Nanalo ang mga ito at pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng 3.4 billion pesos sa Maynilad at 7.4 billion pesos naman sa Manila Water. Ikinagalit ito ng Pangulo at pinatutsadahan ang malalaking tao sa likod ng Maynilad at Manila Water na sina Manny V. Pangilinan at Jaime Zobel de Ayala. Sinasabi ng Pangulo na ang mga kontratang pinirmahan ng gobyerno noong 1997 ay pabor lamang sa mga negosyante. Kaya naman nagkaroon ng panibagong kontrata at hindi na rin nagbayad ang gobyerno ng sinabing multa. Number 4. Pinabagsak ang oligarkiya. Mainit ang Pangulo sa mga oligarkiya dahil kinokontrol umano ng mga ito ang ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang na rito ang mga Lopez na nagkaroon ng kapangyarihan at impluensya mula pa ng mga taong 1800s. Umpisa pa lamang ng maupo si Pangulong Duterte ay pinunanan nito ang hindi patas na pagbabago. Ito yun eh. Ito yung isa pa yan sa pinaka mainit na tinatalakay. Na hindi hanggang ngayon maintindihan ng mga tao. Alam nyo, yung ibig sabihin ng pagtugis ni Tatay Digong sa mga Lopez. Alam nyo kasi matagal na talaga parang gusto tayong sakupin ng mga Lopez dito. Kaya isa rin niya sa ginawa niya na hindi nyo magets-gets, lalo na yung mga anti-Duterte dyan. Okay, tuloy natin. Ng ABS-CBN na pagmamayari ng mga Lopez noong panahon ng kampanya para sa 2016 presidential elections. Ayon pa sa kanya ay hindi na ipalabas ang kabuuan ng kanya nang nabayarang political ads. Kaya naman sinabi rin ng Pangulo na hindi niya hahayaan na ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Walang kakayanan ang Pangulo na maipasara ang TV network na ito sapagkat Kongreso lamang ang magdedesisyon kung mare-renew ang prangkisa. Kaya naman ang mga kaalyado niya sa Kongreso ang magbibigay katuparan sa kagustuhang ito. Inimbitahan pa sa Senado ang mga ahensya ng gobyerno at nilinaw ng Bureau of Internal Revenue o BIR na maayos itong nagbabayad ng buwis. Sinabi rin ng Department of Labor and Employment na wala itong paglabag sa mga empleyado. Pagdating naman sa issue ng ABS-CBN TV Plus at KBO o ang pay-per-view service, ay kinumpirma ng National Telecommunications Commission Diyan sila nayari. na sakop ito ng prangkisa at permits. Humarap din ang Securities and Exchange Commission na wala itong anomalya. Nang mag-expire ang prangkisa ng ABS-CBN noong May 4, 2020, ay tuluyan na nga itong nagsara at aabot naman sa 10,000 na empleyado ang nawala ng trabaho sa gitna ng pandemya dahil nagsara na rin ang regional TV at radio stations nito sa iba't ibang parte ng bansa. Para naman sa Pangulong Duterte, isa itong tagumpay sapagkat napabagsak niya ang isang oligarkiya na nagmamanipula sa mga Pilipino. Number 5. Pangangalaga sa kalikasan. Ito pa! March Yung pinakamaganda sa 2017 ay sumali ang Pilipinas sa Paris Agreement na samahan ng iba't ibang bansa sa buong mundo na naglalayong labanan ang climate change. April 26, 2018 naman. Ito yung isa sa pinakamaganda, promise.
Hindi ko makalimutan to. Na kung hindi dahil kay Tatay Digong, wala, hindi malilinis talaga. Ay pinasara ng Pangulo ang Boracay Island ng 6 na buwan para sa environmental rehabilitation. Matatanda ang taong 2016 nang mapansin ng mga tao ang nakakabahalang pagdami ng mga algae sa beach ng Boracay. Isa sa pangunahing sanhi nito ay ang mataas na level ng coliform bacteria Ayan, na dumi, nanggagaling sa dumi ng tao at hayop na napupunta sa karagatan. Naku. Sa pagsasara ng Boracay, nasa 400 na hotel ang ipinasara dahil sa mga paglabag sa batas pangkalikasan. Ipinagbawal na ang anumang estruktura sa loob ng 30 meters mula sa baybayin at aabot sa 36,000 na empleyado ang nawalan ng trabaho. Sinamantala na rin ng gobyerno ang pagsasaayos ng drainage system, kalsada at walkway sa main road ng Boracay. Ang 6 na buwan ay hindi naging madali dahil nawalan ng kita ang mga tao, negosyo at gobyerno. Ngunit pangmatagalan naman ang magandang dulot Tama. ng pamamahinga ng isla ng Boracay. Hanggang June 30, 2022 pa ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pa isang video, panoorin natin. Yung mga palaging sinusumbat ng palaging mga isinusumbat ng tawag dito palaging sinusumbat ng mga tansu vlogger. Ito, panoorin natin to. Ito yung mga pinangako daw na napako. Ang ating bansang Pilipinas ay humaharap sa napakaraming pagsubok. Sino mang presidente ang maupo ay palaging mayroong bagong mabigat na problemang haharapin. Kaya naman ang ating mga lider ay nagbibitaw ng mga pangako upang magtiwala at makampante ang mamamayan na malalagpasan natin ang lahat ng mga ito. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga binitawang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte at kung natupad ba ang mga ito. Paalala lamang, tayo ay hindi DDS o dilawan. Naninindigan tayo na sino man ang maupo ay dapat nating suportahan. Ngunit maigi rin ang pagbibigay ng suhestyon. Pero maigi rin na mas pakiramdaman natin na maigi. Hindi lahat ng pwede natin suportahan. Kapag sila ay may pagkukulang dahil walang perpektong leader. Number 1. Sugpuin ang droga sa loob ng 3 to 6 months. Matagal nang sinasabi ng Pangulong Duterte na sa lahat ng ikinagagalit niya ay droga ang nangunguna. My God, I hate drugs. Sinabi nito na kapag siya ang naging Pangulo ay magiging madugo ang laban kontra sa droga at papatay ito ng maraming mga drug pusher kung hindi sila susuko sa gobyerno. Pag-upo nito ay agad Dami nun, no? kinasa ang war on drugs at natupad Oplan to. Tokang na pinangunahan ni General Bato de la Rosa. I will get rid of drugs in a matter of 3 to 6 months. Get rid of the drugs within 3 to 6 months. Ayon sa datos ng gobyerno, ay Daming mayroong umayak mahigit dito. 260,000 na tao ang nahuli at nasa 6,000 naman ang napatay sa mga operasyon. Ayon naman sa Human Rights Commission, ay aabot sa 27,000 ang mga napatay sa war on drugs, kasama na ang extrajudicial killings. Number 2. Dobleng sweldo para sa militar at pulisya. So eto, napatubad na rin to. At hanggang ngayon, ginagawa yan ni BP Sara. Hanggang ngayon ginagawa yan, ginagampanan nila yan. Pinangako ni Pangulong Duterte na pangangalagaan niya ang mga naka-uniformeng tauhan ng gobyerno na nagtataya ng kanilang buhay para sa kaayusan ng bansa. I'm going to double the salaries of the military and the police. Kaya naman noong 2018 ay tinasa ng sahod ng mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology ang mga tauhan na may pinakamababang ranggo sa mga nasabing ahensya na dating may basic salary na halos 15,000 pesos ay makakatanggap na ng halos 30,000 pesos kada buwan. Grabe, laki ng tinas. Number 3. Ito pa. Alisin ang ENDO. Endo. Ang ENDO o End of Contract ay isang gawain ng mga kumpanya sa Pilipinas na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga tao na hindi aabot ng 6 na buwan upang hindi sila maging regular.
Ang kontraktualisasyon na ito ay ginagawa upang makaiwas sa pagbibigay ng mga benepisyo kagaya ng pag-ibig, PhilHealth at SSS contribution, bayad na leave, 13th month pay at iba pa. Pahirap ito sa halos 10 million na contractual workers, lalo na't palaging natitigil ang kanilang kita at mapapagastos pa sa paghahanap ng trabaho. Tama. Noong 2016 ay galit na galit ang Pangulo sa mga kumpanyang ito at binantaan na ipasasara sila kung hindi ititigil ang Endo. The moment I assume the presidency, Napakalaking bagay nito. contractualization will stop. Stop contractualization. Kaya naman isinulong sa Kongreso at Senado ang batas laban sa Endo. Ngunit nang maipasa ito noong 2019 ay hindi ito pinirmahan ng Pangulo. Sinabi niyang sisira ito sa balanse ng mga negosyo at trabahador. Number 4. 911. 911 National Emergency Hotline. Noong mayor pa lamang si Duterte sa Davao City, ay mayroon itong 911 emergency hotline na hango sa sikat na numerong 911 sa Amerika. Kaya ay pinangako nitong gagawin niya ito sa buong bansa kapag siya ay naging Pangulo. 911 Emergency Response Center sa Davao. Yes. Do you plan to nationalize this? Yes. July 14, 2003 pa, nang pinondohan at magkaroon ng National Emergency Hotline ang Pilipinas na 117. Mayroon itong 16 na call center sa buong bansa, isa sa bawat rehiyon. Nang maupo si Pangulong Duterte noong 2016, ang numerong 117 ay pinalitan ng mas pinatanyag na 911. Number 5. Solusyonan ang traffic sa EDSA. Noong kampanya ay naglatag si Pangulong Duterte ng iba't ibang paraan upang makabawas sa traffic sa EDSA. Ito maraming maraming bumatikos dito ng mga business. Malulugi kasi sila eh. At nitong 2019, ipinangako pa niya na ang biyahe mula Makati hanggang Cubao ay kakayanin ng 5 minutes. Cubao and Makati is just about 5 minutes. Marami nang ginawa ang administrasyon, kagaya ng pagtanggal sa nakaharang sa mga lansangan at bangketa sa Metro Manila at inayos ang mga bus sa paglalagay ng EDSA busway. Yun. Pinabilis rin ang pagtapos sa proyektong Skyway Naalala Stage nyo 3 pa ba to? na sinimulan pa noong nakaraang administrasyon taong Nakalimutan nyo na. 2014 at sinasabing malaki ang maitutulong nito sa EDSA. Ngunit sa ngayon ay hindi pa rin natin nararamdaman ang malaking kaluwagan sa EDSA. Number 6. Tapusin ang korupsyon. Kung walang korupsyon ay sapat ang pondo ng Pilipinas Yeah. upang matulungan ang lahat ng mahihirap. Kaya naman ipinangako ni Pangulong Duterte na tutuldukan niya ito. Bumuo pa ng task force na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tugisin ang mga korap na opisyal at naglabas din ng listahan ng mga tinukoy na korap. Nako. Marami ring mga opisyal ang sinibak sa pwesto. Ito yung dahilan kung bakit patuloy ang pagtatrabaho laban sa mga Duterte ngayon. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila? Dahil dito talaga ang daming sinagasaan ni Tatay Digong. Dahil umano sa korupsyon, nagaya na lamang ng dating chief ng Bureau of Customs na si Nicanor Faeldon. Yeah. Ngunit nabigyan din sila ng mga panibagong pwesto sa administrasyon. Sinabi rin ng Pangulo na pananagutin ang mga nasa likod ng talamak na korupsyon sa DPWH at PhilHealth. Sa lahat ng mga ito ay wala pa ring nakukulong at wala pa ring formal na nakasuhan. Kaya naman antayin na lamang natin ang mga susunod na aksyon. Number 7. Libing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang pinakamalaking sampal sa mga Marcoses. Sa mga supporters ni Marcos. Na mga walang utang na loob sa ginawa ni Tatay Digong. Panoorin nyo ha. 1989 pa, nang namayapa ang dating presidente at diktador na si Ferdinand Marcos. Ngunit naantala ang paglibing sa labi nito sa libingan ng mga bayani dahil marami ang tumutol. Marami umanong naging biktima ng human rights violations noong panahon ng martial law at malaki umano ang ninakaw nitong yaman sa bansa kaya hindi siya karapat-dapat na mailibing doon. Panahon pa lamang ng kampanya ay sinabi na ni Pangulong Duterte na panahon na upang mag-move on ang mga Pilipino at papayagan niya na ito. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani.
noong November 18, 2016 ay nailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Number 8. Jet ski papuntang Spratly Islands. Ito yung sineryoso nila. Ito yung sineryoso ni Maring Janet. Sino ba naman ka mag-jet ski doon? Di pinagbabaril ka doon. Nanalo ang Pilipinas laban sa China sa isang international court noong 2016 sa pag-aari ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Duterte na ipaglalaban niya ang panalong ito. Kakausapin niya ang China at kapag ayaw nila ay pupunta siya sa Spratly Islands sakay ng jet ski upang itanim ang bandera ng Pilipinas. Sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino, tapos itanim ko. Sa kanyang SONA taong 2019 ay sinabi niya na hawak ng China ang teritoryo at walang kakayanan ng ating militar na labanan sila. Number 9. Ito Mas pa. mahabang validity ng passport at driver's license. Ang dating validity ng passport ay 5 years lamang. 3 years naman ang validity ng driver's license. Pinangako ng Pangulo na gagawing 10 years ang validity ng passport at 5 years naman sa driver's license. To lengthen the validity of the passport from the current 5 years to 10 years. For the driver licenses, its effectiveness will be extended to the current 3-year period to 5 years. August 2, 2017, nang pirmahan ng Pangulong Duterte ang dalawang batas na tutugon sa mga pangakong ito. Number 10. Bakuna para sa mga Pilipino sa Disyembre. Ipinangako ng Pangulo noong July 2020 na mayroon siyang bakuna at sa December 2020 ay babalik na sa normal ang lahat. Meron akong bakuna. I promise you, ay December. Bilang malapit sa China, ay nangako umano sila na tayo ang prioridad pagdating sa distribusyon ng bakuna na gawa sa China. Alam nating mahirap to pa rin ito, ngunit may mga tao pa rin umasa. Pagdating ng December, ay walang bakuna para sa publiko, ngunit nabakunahan na raw ang mga presidential security guards gamit ang vaccine galing sa China upang maprotektahan ang Pangulo. Marami ang umalma dahil hindi pa aprobado ang vaccine na ito ng Sinopharm at wala pa rin nakakaalam kung sino ang nag-smuggle o iligal na nagpasok nito sa bansa. Ano-ano pa sa mga pangako ni Pangulo? Oh, yan, sampal sa inyo yan. Ha? Oh, kaya ako to pinapanood sa inyo. Oh. Itabi natin to, mukhang nakakatakot tignan eh. Kaya ako to pinapanood sa inyo para kung sakali man lang po na maalala nyo yung mga ginawang kabutihan or mga nagawa ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi baka yung iba kasi parang nakakalimot na eh. Lalong-lalo na dun sa sa mga lisensya na yan. No? Tignan mo? Yung sa pagpapalibing kay Senior Marcos. O, sa mga supporters ni Marcos dyan, ni ating Pangulong Bongbong Marcos, nakakalimut kayo. So ano na bang naipagawang batas ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Hanggang ngayon, hindi ko alam. Ayoko lang magsalita pero wala pa rin akong alam. Wala pa rin akong alam sa mga magagandang napagawa ngayon. Alangan naman paniwalaan ko yung mga report ng mga vlogger na yun. Mga fake news naman. Ito lang talaga yung purpose nito, no, na ipamuka dyan sa mga anti-Duterte yung mga nagawa ni Tatay Digong. At sana tularan to ng mga dugyot vlogger. I-promote nyo yung magagandang ginagawa ng presidente nyo. Ganun dapat. Kung talagang concern kayo sa kanila, sa kanya. Hindi yung puro na lang mga paninira na sa mga Duterte ang ginagawa nyo. Maawa naman kayo sa presidente nyo, walang nagpo-promote ng mga nagagawa niyang kabutihan dito sa bansa natin. Kaya lang naman na kami mga DDS ang mag-promote. DDS nga eh. Alangan naman kami pa yung asahan nyo na mag-promote. Promote din kayo ha. Kaya mga kabiyaya, mga ka-DDS, hanggang dito na lang yung video natin. Anong magiging komento nyo rito sa napanood nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre,
Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad na palaging sumusuporta sa atin. Sa mga ating mahal na mga senior citizen na sa iba't ibang panig ng mundo. At mega love shoutout kala Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, Ma'am Kat, and kay Sir Boy Bicol. At sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa DDS Vlogger, especially to Banat Heros, Banat Bahay, Boss Dara, and Coach Oli and Jay Guevara. O, hindi ako Banateros. Tatlo lang ang Banateros ha, para sa kaalaman ng lahat. Baka sabihin nyo, nag-a-assume na naman ako eh. So yan, ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye.